Mukhang mabibigat ang bagong kupunan sa darating na PVL All-Filipino Conference. May nabawas man na team pero may nadagdag naman. Bukod sa nagsipalakasan na ang mga kupunan, ano kaya ang dapat nating abangan ngayong October 16? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. May bagong koponan na naman ang uusbong ngayong PVL All-Filipino Conference at yun ay ang Galleries Tower High Risers. Bagamat hindi pa man nila inaanunsyo kung sino-sino ang mga line-up nito pero mukhang masaya na naman ang mga Filipino fans dahil meron na naman silang aabangang bagong magpapainit lalo sa mga bakbakan. Habang ang bagong kupunan na NX-led Camello na sister team ng Akari Power Chargers ay di nagpahuli sa recruitment. Dahil ang bago nilang coach ay husband mismo ng 6'5" middle blocker ng JT Marvelous ng Japan V-League na si Jaja Santiago. Walang iba kundi si Coach Takayuki Minawa. At marami ang nasiyahan dahil makikita na naman natin ang panibagong sistema na pwedeng ma-adapt ng mga Pinay athletes. Sa kanyang panunungkulan sa Ageo Medics, tinulungan niya ang club team na makakuha ng 2 bronze, 1 silver at 1 B-Cup gold sa Japan League. Si Coach Taka ay parte rin ng national team ng Japan as assistant coach. Kaya napaka-exciting at excited na rin ang bagong buong team ng NX-led na pinangungunahan ni Joanna Maraginot. Marami rin ang mga nagbabalik sa court, lalong-lalo na si Queen Judith Abil na matagal ding hinangad na makita ng kanyang mga fans sa PVL. Dahil sa kwelang dala nito, kaya request granted din siya para sa mga fans. Habang hindi pa rin nagpaawat ang mga UAAP players sa kanilang maagang paglipat sa Pro League. At halos nga ngayon ay mga galing Lasal at mukhang nalusutan nga itong si Coach Ramil. Dahil 2 lang naman sa kanyang mga key players ang maagang nadispatcha sa kanyang kupunan. At yun ay sina Fifi Sharma at Justin Hazareno na ngayon ay opisyal nang nasa Akari Power Chargers sa pamumuno ng Brazilian coach na si Coach George Edson Souza de Brito. Rektang 3 lady spikers ang nakuha ni Mozzie Ravena dahil nauna na si Michelle Cobb sa kupunan. Ito na kaya ang panahon para makamit nila ang podium finish na matagal-tagal na rin nilang inaasam-asam. At dahil sa usaping bagong dagdag, kailangan talagang dagdagan ng trimline ang kanilang lineup dahil ang kanilang star setter na si Gia de Guzman ay busy na rin sa paghahanda para sa paparating na Japan V-League ngayong Oktubre. At naging usap-usapan nga ang pagsali ni Mafi Galanza sa training ng Creamline na nakasuot ng Creamline shirt. Hudyat kaya ito ng kanyang pagsalo sa pagiging backup setter ni Kyle Negrito. Pero gayon pa man, nandyan pa rin naman ang pangmalakasan nilang si Tots, Gemma at si Eliza. Ang tanong, madedepensahan pa rin kaya nila ang kanilang corona ngayong palakas na ng palakas ang iba nilang mga ka-rivalry? Sa usapang rivalry, hindi naman maipagkakaila ang dating palaging kapos. Ngayon ay handang-handa na sa paparating na bakbakan. Ang kanilang sister team na Chocumucho Flying Titans. Hindi nalingid sa ating lahat ang tagumpay nila sa Vietnam at ngayon, todo ensayo na ang mga Ubi Girls. Lalong-lalo na ang 2 playmaker na sina Wong at Ferrer na minamaster ang gustong set ni Sisi. Panahon na kaya nila ngayon na makapasok sa podium finish. Todo naman ang pagpapalakas ni Coach Shaq sa kanyang mga FEU babies dahil usap-usapan na nga sa social media ang bagong nakakasama ng Signal HD Spikers na si Carly Hernandez na dating FEU Lady Tamaraw. Hindi naman inasahan ng Cherry Tigo na mabubuwag pansamantala ang kanilang sister team na Futon Tornadoes. Kaya sina Adorador at Nabor at ang iba pang mga nasa Futon ay balik loob muna sa Cherry Tigo. Pero mukhang mas lalakas pa sila dahil sanib pwersa ang mga malakas nila ngayon. Muling magbabago ng coach ang Petrogas Angels at successor ito ni Coach O na si Coach Timmy Santo Tomas. Si Coach Timmy ay head coach ng Ateneo Blue Eagles in Men's Division. Naging assistant coach rin siya ni Coach O sa Chocumucho hanggang sa Petrogas. At ngayon, panahon na rin niya na ipakita ang kanyang pwedeng gawin. Pero, makakaya kaya niyang itawid hanggang finals ang Petrogas Angels?
Habang ang F2 Logistic Cargo Movers ay tahimik lamang na nagpapalakas at handa na rin sa papalapit na All-Filipino Conference. Wala namang nabago sa F2 bukod kay Ethan Arce na bagong nadagdag sa lineup. Si Arce ay galing sa disband na kupunang Jer Floor Defenders. Pero eto na kaya ang pagkakataon nilang makapasok sa finals. Ngayong wala ang mahigpit na karibal ni Fajardo na si Di Guzman. Mauungusan na kaya nila ang Creamline. Wala namang tigil sa pagdagdag ng mga young generation ang Farm Fresh Foxes para palakasin ang kanilang kupunan. Nakuha nga nila ang isa sa mga key players ng kabubuwag lang na team na Jer Floor Defenders na sina Justin Dorog at Alaysa Bertolano. Kaya kahit papano ay hindi rin naman papahuli ang mga Foxes. Habang ang PLDT high-speed hitters ay tamang chill lang sa gidli at tahimik na nagpapalakas. Wala gaanong nabago at nadagdag, hindi nga lang makakabalik pa ang isa sa kanilang mga inaasahan sa atake na si Jovi Prado. Gayunpaman, ang lahat ay handang-handa na para sa bagong tagumpay. Ikaw, sino sa mga kupunan ang sa tingin mo ang may baong pasabog sa All-Filipino Conference? Ma'am, bakunado ka na ba? Hindi pa. Papakula ka na. Rest bakuna po tayo ngayon. Rest bakuna. Rest bakuna. Rest bakuna. Rest bakuna. Pfizer. Anong bakuna yun? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.